Itinaboy ng sariling asawa't biyenan sa gabi ng paghihingalo ng kanyang ina. Habang siya'y nakaluhod sa putikan, nagpapakasarap ang asawa sa bisig ng kabit sa loob ng kanilang sariling mansyon. "Basura ka lang, Marian! Umalis ka na!" Ang malupit na sigaw ni Dominic. Ngunit mula sa abo ng kawalan, isang makapangyarihang kakampi ang nag-abot ng kamay. Babangon si Marian, hindi upang umiyak, kundi upang bawiin ang lahat. Paano niya dudurugin ang mga taong sumira sa kanyang buhay? Hindi ka bagay rito, Marian. Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy kusina ka. Nakakaya kang iharap sa mga kaibigan ko at sa mga kliyente natin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marian. Ang mainit na sabaw ng manok na buong pagmamahal niyang niluto para sa asawang galing sa malayong biyahe ay dumulas mula sa kanyang mga kamay na puro kalyo. Ang porselanang mangkok ay nagkadurog-durog sa sahig na gawa sa mamahaling marmol, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanyang puso. Nanigas ang kanyang mga binti habang ang mainit na likido ay unti-unting gumagapang sa kanyang mga paa. Ngunit wala siyang maramdamang hapdi, kundi ang tila tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang boses ni Dominic na dati ay nagbibigay ng lakas sa kanya, ngayon ay tila punyal na, unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Kusang bumagsak ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang kanyang mga daliri na pinulot, ang mga basag na piraso ng porselana. Nakita niya ang pag-agos ng sariwang dugo mula sa kanyang hintuturo dahil sa matalim na gilid ng mangkok, subalit tinitigan niya lamang ito na parang walang pakiramdam. Ang sakit sa kanyang balat ay walang laban sa nag-aapoy na kirot sa loob ng kanyang kaluluwa. Iyon ang mismong mga kamay na ginamit niya upang maglaba, magluto, at magbalot ng mga produkto hanggang madaling araw noong nagsisimula pa lamang ang kanilang kumpanya. Ngayon, ang mga kamay na yon ay kinandidirihan ng lalaking pinag-alayan niya ng buong kabataan. Mula sa hamba ng pinto ng malaking banyo ay lumabas ang isang babae. Suot ni Vanessa ang mamahaling silk robe na sana ay regalo ni Dominic para sa kanilang anibersaryo. Isang regalong hindi man lang naisukat ni Marian kahit minsan. Ngunit ang mas nagpakipot sa paghinga ng naiwang asawa ay ang makinang na kwintas na nakasabit sa maputing leeg ng kabit. Iyon ang mismong alahas na pamana ng kanyang ina mula pa sa Bohol. Ang kaisa-isang alahas na isinangla niya upang isalba ang kumpanya ni Dominic nung mga panahong walang-wala sila at nagugutom. "Babe, ang ingay naman ng maid mo. Bigyan mo na lang kaya ng pera para umalis na nang hindi na sumakit ang ulo natin." Ang nakakainsultong wika ni Vanessa habang marahang isinasandal ang ulo sa balikat ni Dominic. Wala ni isang bakas ng pagsisisi sa mukha ng asawa ni Marian. Sa halip, inikot lamang nito ang kanyang mga mata na tila diring-diri sa presensya ng sariling asawa. Wala na siyang karapatan sa kahit na anong sentimo ko, Vanessa. Matagal na akong suyang-suya sa pagmumukha niya. Ang akala ko magbabago siya at matututong mag-ayos kapag yumaman na tayo, pero nanatili siyang probinsyanang walang silbi. Bago pa man makapagsalita si Marian upang ipagtanggol ang natitirang hibla ng kanyang dignidad, isang matalim na boses ng matanda ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Si Doña Carmen ay pababang nakatingin sa kanya na tila isang maruming insekto. Suot ang mga kumikinang nitong diamante na galing din sa pawis ng negosyong itinayo ni Marian. Walang awang nagsalita ang biyenan. "Ano pang hinihintay mo, Marian? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka kailanman naging kabilang sa pamilyang ito? Ikaw ang nagdadala ng malas sa anak ko. Mabuti pa at palayasin mo na yan, Dominic, para makahinga na ng maluwag itong pamamahay natin at magkaroon na ng lugar para sa bago mong asawa." Gamit ang isang malamig na senyas ng kamay, inutusan ng matanda ang mga katulong na ilabas ang mga lumang damit ni Marian. Ang mga kupas na blusa at sirang palda na pinagtiyagaan niyang suotin upang makatipid ay inihagis palabas sa malaking pinto.
Ang masungit na panahon sa labas ay tila nakikisali sa kalupitan ng mga tao sa loob ng mansyon. Ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang bumagsak sa kanyang mga gamit. Nilunod sa putik ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Itinulak siya palabas sa mismong bahay na pinundar niya. At ang malaking pinto ng mansyon ay isinara. Naiwan siyang nag-iisa sa dilim. Nakaluhod si Marian sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa, at nanginginig sa matinding lamig. Walang luha ang lumalabas sa kanyang mga mata dahil tila naubos na ang lahat ng likido sa kanyang katawan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen mula sa bulsa ng kanyang palda. Ang ilaw ng screen ay kumislap laban sa kadiliman ng gabi. Isang mensahe mula sa kanyang kapatid sa Bohol ang naghihintay sa kanya. Ate, wala na si nanay. Hindi niya kinaya. Tila gumuho ang buong kalangitan at dumagan sa kanyang mga balikat. Ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nagmamakaawa kay Dominic para sa kaunting halaga noong gabing iyon ay upang makauwi, mabili ang mga gamot, at mayakap ang kanyang naghihingalong ina. Ngayon, huli na ang lahat. Iniangat niya ang kanyang muka sa madilim na ulap. Ang kanyang bibig ay bumuka upang sumigaw. Subalit walang tinig na lumabas, kundi isang piping hikbi na pinunit ang kanyang kaluluwa hanggang sa kaibuturan nito. Sa di kalayuan, sa ilalim ng makapal na kurtina ng ulan, isang itim na mamahaling sasakyan ang tahimik na nakaparada. Ang taong nasa loob nito ay nanatiling nakatago sa likod ng madilim na salamin. Tahimik na inoobserbahan ang bawat pagkawasak ng ginang na nakalugmok sa putikan. Naglakad si Marian ng walang direksyon. Ang kanyang mga paa ay manhid at hinihila na lamang ng natitirang bigat ng kanyang kawalan ng pag-asa. Tumigil siya sa gitna ng kalsada habang ang nakakapasong liwanag ng isang papalapit na sasakyan ay bumalot sa kanyang buong paningin. Habang unti-unting bumibigay ang kanyang mga tuhod at nawawalan ng liwanag ang kanyang isip, isang tanong ang naiwan sa kanyang nagdudugong puso. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang sakripisyo o isa lamang itong paghahanda upang bawiin ang lahat ng ninakaw mula sa kanya? Ang nakakapasong liwanag mula sa kalsada ay napalitan ng malamig at maalat na hangin na humahaplos sa namamagang mukha ni Marian. Nagising siya sa matigas na upuan ng isang pampasaherong barko patungong Bohol. Bit-bit ang kaisa-isang basang bag na naglalaman ng kanyang mga punit at maruruming damit. Ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan sa malamig na mansyon sa Cebu at ang tanging nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan ay ang matinding nais na mahagkan ng kanyang ina sa huling pagkakataon. Nang marating niya ang maliit at tagpi-tagping bahay sa probinsya, halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng makitid na sala ay nakapatong ang isang murang kabaong na gawa sa manipis na kahoy. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila may pabigat na bakal. Isinandal niya ang kanyang noo sa magaspang na salamin ng kabaong. Walang luha ang pumapatak, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang kanyang mga kamay na punong-puno ng kalyo mula sa pag-aalaga sa negosyo ni Dominic ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kahoy. Siningil siya ng matinding pagsisisi. Ibinigay niya ang buong buhay niya sa isang lalaking walang puso, habang ang sarili niyang ina ay binawian ng buhay na nakahiga sa isang lumang banig, naghihintay sa kanyang pag-uwi. Sa labas ng bahay, ang mga kapitbahay at malalayong kamag-anak ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin. Ang kanilang mga tinig ay sadyang ibinababa, ngunit sapat upang makarating sa kanyang mga tainga. Akala ko ba sikat na negosyante ang asawa niyan? Bakit ganyan ang hitsura niya? Parang pulubi sa daan? Wika ng isang matandang babae habang nakatingin sa kupas at mansyadong blusa ni Marian. Wala man lang atang dalang abuloy. Tingnan mo nga at nanginginig pa sa lamig. Dagdag ng isa pa. Bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa natitirang dignidad ni Marian.
Ikinubli niya ang kanyang mukha, pilit na pinapaliit ang sarili sa isang sulok upang makatakas sa mapanghusgang paningin ng mga taong inaasahan niyang uunawa sa kanyang kalungkutan. Ang kalangitan ay tila nakidalamhati sa kanyang pagluluksa. Ang mabibigat na patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa lupang gawa sa putik at bato. Dahil walang sapat na espasyo sa loob ng maliit na bahay, nanatili si Marian sa labas, hinahayaan ng malamig na tubig na basain ang kanyang nanghihinang katawan. Pilit niyang inuunawa kung paano siya babangon mula sa ganap na pagkasira. Sa gitna ng kanyang pagkakayuko, napansin niyang tumigil ang pagbagsak ng tubig sa kanyang ulunan, kahit papatuloy na nababasa ang paligid. Isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanya mula sa marahas na panahon. Kasabay nito ay ang pag-ihip ng hangin na nagdala ng isang banayad at pamilyar na halimuyak. Ang amoy ng mamahaling sandalwood ay tahimik na lumunod sa nakakasulasok na amoy ng nabubulok na kahoy at basang putik. Nagbibigay ng isang hindi inaasahang pakiramdam ng kapayapaan at kaligtasan. Isang mainit na baso ng salabat ang inilapat sa kanyang nanginginig at malamig na mga palad. Nang iangat niya ang kanyang paningin, bumungad sa kanya ang mukha ni Attorney Rafael Santillanes. Nakasuot ito ng isang formal na itim na suit na hindi nababagay sa maputik na kalsada ng kanilang baryo. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa sinseridad at pag-aalala. Dahan-dahang lumuhod si Rafael, ibinababa ang kanyang sarili upang maging kapantay ng nakalugmok na si Marian. Mula sa bulsa ng kanyang Amerikana ay kumuha siya ng isang malinis na panyong seda. Marahan at puno ng pag-iingat niyang pinunasan ang mantsa ng putik sa pisngi ni Marian. Ang simpleng pagdampi ng tela sa kanyang balat ay nagdulot ng kakaibang pagtibok sa puso ng ginang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong uri ng pag-iingat at paggalang mula sa isang lalaki. Hindi mo kailangang labanan ito ng mag-isa. Marian, nandito ako. Ang malambot ngunit matatag na wika ni Rafael. Habang nakatitig sa maamong mukha ng abogado, isang katanungan ang naglaro sa isipan ni Marian. Bakit ang isang tanyag at abalang abogado mula sa Maynila ay lalakbay patungo sa isang liblib na probinsya sa mismong araw ng kanyang pinakamalalim na kalungkutan? Bago pa man siya makahanap ng lakas upang sumagot, ang tahimik na sandali ay winasak ng magaspang na boses ng mga hindi kilalang lalaki na marahas na pumasok sa bakuran. Ang kanilang mga mukha ay naglalarawan ng kalupitan at kawalan ng pasensya. Inihagis ng isang matipunong lalaki ang isang nilamukos na papel na dumapo sa mismong paanan ni Marian. Ubus na ang palugit ng kuya mo. Ilang buwan na kayong hindi nagbabayad kaya amin na ang lupang ito, pati na ang bahay na pinagbuburulan ng nanay niyo. Ang matapang na pahayag ng lalaki. Ang mundo ni Marian, na nag-umpisa pa lamang makahanap ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa ilalim ng payong ni Rafael, ay muling binalot ng matinding pangamba. Nakatitig siya sa papel na naglalaman ng utang, dahan-dahang nalulubog at kinakain ng maruming putikan. Paano niya mapoprotektahan ang huling alaala ng kanyang pamilya kung siya mismo ay wala nang natitirang lakas upang tumayo? Bago pa man tuluyang malunod si Marian sa takot at kahihiyan, isang matipunong figura ang humarang sa pagitan niya at ng mga walang pusong maniningil. Si Rafael ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang malapad na balikat ay naging isang matibay na pader na naghihiwalay sa nabiyudang ginang at sa mga mapang-abusong lalaki. Walang anumang bakas ng kaba sa mukha ng abogado habang tinititigan niya ang mga nanlilisik na mata ng mga nagbabanta. Sa isang kalmado ngunit makapangyarihang tinig, sinimulan niyang isa-isahin ang mga batas na nilalabag ng mga ito. Ipinamukha ni Rafael na ang ginagawa nilang panghihimasok at pagbabanta sa gitna ng pagluluksa ay may katumbas na mabigat na parusa sa kulungan. Unti-unting nawala ang angas ng mga lalaki. Binalot sila ng pag-aalinlangan at takot sa formal na pananalita ng estranghero hanggang sa napilitan silang umatras
at tuluyang lisanin ang maputik na bakuran. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, naramdaman ni Marian kung paano ipagtanggol ng isang tao nang walang hinihinging kapalit. Isang oras matapos maihatid ang kanyang ina sa huling hantungan, natagpuan ni Marian ang kanyang sarili sa loob ng isang maliit at tahimik na kapihan sa bayan, malayo sa mapanuring mata ng mga kapitbahay. Nakabalot ang kanyang nanginginig na mga palad sa isang mainit na saro ng kape, pinipilit na pawiin ang ginaw na nanunuot hindi lamang sa kanyang balat, kundi hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa kabilang dulo ng maliit na mesang gawa sa kahoy, maingat na binuksan ni Rafael ang kanyang dalang itim na portfolio. Mula rito ay inilabas niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga luma at naninilaw na dokumento. Inilapag niya ito sa harapan ni Marian. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang mabigat na katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot. Kailangan mong makita ito, Marian. Alam kong pagod ka at nagluluksa, pero hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Malumanay na wika ni Rafael. This is the original incorporation document of Zamora Global Freight. Tingnan mo ang mga pirma. Kumunot ang noo ni Marian. Dahan-dahan niyang inilipat ang pahina at tinitigan ng bahagi kung saan nakasaad ang paghahati ng pondo. Naroon ang kanyang pangalan, katumbas ng 70% ng kabuuang sapi ng kumpanya. Ngunit ang pumukaw sa kanyang pansin ay ang pirma sa ibaba ng pahina ng paglilipat ng karapatan. Hindi iyon ang kanyang kumpas. Isa itong magaling na panggagaya na nilikha ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Ipinaliwanag ni Rafael na pineke ni Dominic ang kanyang lagda upang palabasin na isinuko na ni Marian ang lahat ng kanyang karapatan sa negosyo. Ang totoo, sa mata ng batas, si Marian pa rin ang nagmamay-ari ng bulto ng kumpanyang itinayo mula sa kanyang pawis. Parang piniga ang dibdib ni Marian. Biglang nagunahan sa kanyang isipan ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Naalala niya ang mga gabing halos hindi siya matulog, nakayuko sa ilalim ng malamlam na ilaw upang ayusin ang mga resibo at balansehin ang mga libro ng kumpanya habang si Dominic ay nagpapahinga. Naalala niya ang araw na pumirma siya sa pagbebenta ng lupang pamana ng kanyang mga ninuno sa Bohol. Ipinagpalit ang kanyang tanging yaman upang isalba ang negosyo ng asawa mula sa pagkalugi. Ang lahat ng pagtitiis na yon ay ginantihan lamang ng pagtataksil, ng mga pangiinsulto sa kanyang pagkatao, at ng pagpapalaya sa kanya sa mismong gabing naghihingalo ang kanyang ina. Ang matinding pighati sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang nag-aapoy na puot. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas-baba dahil sa tindi ng galit na sumabog mula sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang gilid ng manipis na papel hanggang sa mamuti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Gusto niyang punitin ang dokumento, gusto niyang sumigaw at sumpain ang pangalan ni Dominic hanggang sa maubos ang kanyang boses. Ngunit bago pa man niya mawasak ang nag-iisang ebidensya ng kanyang karapatan, isang mainit at malaking kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang mga nanginginig na daliri. Marahang inalis ni Rafael ang papel mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Hindi nagsalita ang abogado. Hindi niya sinabihang magpakalma si Marian at lalong hindi niya pinigilan ang emosyon nito. Sa halip, tahimik siyang kumuha ng isang malinis na serbilyeta at inilapag iyon sa tabi ng baso ng dalaga, kasunod ang pagbuhos ng mainit na tubig sa tasa nito. Ang simpleng gawaing iyon ay isang tahimik na pagpapatunay na naiintindihan niya ang lalim ng sugat ni Marian. Sa pamamagitan ng banayad na pagdampi ng kanilang mga balat, naramdaman ni Marian ang isang matibay na angkla na pumipigil sa kanya upang hindi ganap na tangay ng bagyo ng kanyang emosyon. Habang unti-unting kumakalma ang kanyang paghinga, napatingin si Marian sa seryosong mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Isang malaking katanungan ang biglang nabuo sa kanyang isipan.
Ang dokumentong yon ay sinabi ni Dominic na nasunog 5 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente sa kanilang lumang opisina. Paano napasakamay ng isang kilalang abogado sa Maynila ang pinakatagong lihim ng kanyang asawa? Anong ugnayan meron si Rafael sa madilim na nakaraan ng kumpanya Zamora? Bago pa niya maibuka ang kanyang mga labi upang magtanong, ang tahimik na paligid ay nabasag ng biglaang pag-ilaw ng screen ng telepono ni Rafael na nakapatong sa mesa. Ang maliwanag na liwanag nito ay umagaw sa kanilang atensyon. Sa gitna ng itim na screen, isang maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nag-iwan ng matinding pangamba sa kanilang dalawa. Zamora Estate transfer in progress. He's moving the assets to Vanessa. Milya-milya ang layo mula sa maputik na libingan sa Bohol. Isang marangyang pagdiriwang ang nagaganap sa ibabaw ng isang yate na lumalayag sa payapang karagatan ng Cebu. Ang mga kristal na kopita ay nagkikis-kisan sa hangin, naglalaman ng mamahaling alak na binili gamit ang pondong unti-unting ninanakaw mula sa kumpanyang pinaghirapan ni Marian. Nakatayo si Vanessa sa gilid ng deck, suot ang isang hapit na bestida at ipinagmamalaki ang kumikinang na diamante sa kanyang leeg. Sa hindi kalayuan ay nakaupo si Doña Carmen, hawak ang isang mamahaling bag na gawa sa balat ng buhaya, na tila ba ang halaga ng kanyang pagkatao ay nasusukat sa tatak ng kanyang mga kagamitan. Mabuti na lang at wala na ang probinsyanang yon para sirain ang paningin natin. Ang tagal kong tiniis ang amoy bawang niyang buhok at mga murang damit, tuminik. Ang mapang-aping wika ng matanda habang nakangiti sa kanyang anak. Ngayon, makakahinga na ng maluwag ang pamilya natin. This is the life we truly deserve. Tango lamang at isang mapagmataas na ngangiti ang isinukli ni Dominic bago hinalikan ang balikat ni Vanessa. Sa kanilang mga isipan, si Marian ay isa na lamang basurang tuluyan ng inanod sa kawalan. Isang nakaraan na hindi na kailanman babalik upang gambalain ang kanilang maling paraiso. Ngunit sa isang maliit at tahimik na apartment sa gitna ng Maynila, malayo sa karangyaan at pagpapanggap, ang tinaguriang basura ay unti-unting nagtatanim ng sarili niyang mga rosas sa ibabaw ng mabatong lupa. Nakayuko si Marian sa ibabaw ng isang maliit na mesa na punong-puno ng makakapal na aklat tungkol sa batas ng korporasyon at pagsusuri ng pananalapi. Ang liwanag mula sa isang lumang lampara ay nagpapalinaw sa mga litrang tila naghahabulan sa kanyang paningin. Ibinigay ni Rafael ang lugar na yon upang maging ligtas na kanlungan niya, at ang mga aklat na yon ay ang kanyang magiging sandata. Subalit ang pagbabago ay hindi kailanman naging madali. Ang kanyang isip, na sanay sa pag-aalala kung ano ang iluluto para sa asawa o kung paano magtitipid sa kuryente, ay nahihirapang unawain ang mga komplikadong termino ng batas. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga nanginginig na palad, ang matinding pagod, ang pangungulila sa inang hindi man lang niya nayakap, at ang pakiramdam ng kawalan ng halaga ay sabay-sabay na bumigat sa kanyang dibdib. Isa-isa, ang maiinit na luha ay dumaloy sa kanyang pisngi at tuluyang bumasa sa mga pahina ng aklat na hawak niya. Mariin niyang pinisil ang kanyang mga labi habang pilit na pinipigilan ang emosyon na gustong kumawala. Pinilit niyang manatiling tahimik kahit ang sakit sa loob niya ay tila gustong sumigaw. Sa katahimikan ng sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga niya at ang patak ng luha na dahan-dahang bumabagsak sa papel. Sa kabila ng kanyang pilit na pagpapakatatag, ang kanyang lantang katawan ay bumigay sa bigat ng gabi at siya ay tuluyang nakatulog na nakasubsob sa kanyang mga aralin. Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang banayad na ihip ng hanging may dalang pamilyar na halimuyak ng sandalwood. Pumasok si Rafael mula sa kanyang huling kaso, sa korte. Bitbit ang 2 supot ng pagkain. Tumigil siya sa paghakbang nang makita ang anyo ni Marian na natutulog sa ibabaw ng mesa. Ang puso ng abogado ay pinisil ng isang malalim na awa na may kasamang labis na paghanga.
Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang makapal na Amerikana. Lumapit siya ng walang anumang ingay, maingat na inilatag ang mainit na tela sa nanginginig na balikat ng dalaga upang panlaban sa lamig ng madaling araw. Sa pagbaba ng Amerikana, ang dulo ng mga daliri ni Rafael ay aksidenteng sumagi sa nakalitaw at payat na balikat ni Marian. Ang simpleng pagdampi na yon ay nagdala ng tila kuryenteng gumising sa tulog na diwa ng ginang. Sabay silang napigil sa paghinga. Umangat ang mukha ni Marian. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nakipagsalubong sa malalim at nag-aalalang paningin ni Rafael. Ang distansya sa pagitan nila ay halos maglaho. Sa loob ng mga sandaling iyon, walang sino man ang nagtangkang umiwas. Nabasa ni Marian sa mga mata ng lalaki ang isang uri ng paggalang at pag-ibig na kailanman ay hindi niya nakita kay Dominic. Mabilis na umurong ng bahagya si Rafael, may munting nabangiti sa kanyang mga labi upang pawiin ang tensyon bago tumalikod, upang ihanda ang biniling pagkain. Makalipas ang ilang sandali, isang mainit na saro ng tsokolate ang inilapag sa harapan ni Marian. Binalot niya ang kanyang dalawang kamay sa saro, hinahayaan ang init nito na gumapang sa kanyang malamig na balat. Pinagmasdan niya si Rafael na tahimik na nililigpit ang mga nakakalat na papel. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Marian na siya ay isang tunay na babae. Isang taong inaalagaan, pinahahalagahan, at hindi ginagamit lamang bilang isang makina. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ang presensya ni Rafael ay isang malambot na bendahe na pumipigil sa patuloy nitong pagdurugo. Ang tahimik nilang mundo ay sandaling nagambala nang umilaw ang intercom sa gilid ng pinto, hudyat na dumating ang isang mensahero na may dalang mga karagdagang dokumento. Lumapit si Rafael upang kunin ang pakete at naglabas ng pitaka upang magbigay ng pabuya. Sa kanyang pag-ipit ng pera, isang luma at naninilaw na litrato ang dumulas mula sa singit ng pitaka at nahulog sa sahig. Bago pa man ito, tuluyang pulutin ni Rafael at mabilis na itago. Nahagip ng paningin ni Marian ang imahe sa papel. Isa itong larawan ng isang batang babae na nakangiti sa ilalim ng puno. Isang ngingiting napakapamilyar dahil ito ang mismong nangiti na matagal nang ninakaw sa kanya mula pa noong kolehiyo. Bago pa man makapagtanong si Marian tungkol sa mahiwagang larawan, ang screen ng kanyang telepono ay nagliwanag sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero mula sa Visayas ang lumabas. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. Mula sa kabilang linya ay naramdaman niya ang matinding pagyanig sa boses ng isang matandang lalaki. Ito ay si Mang Kanor, ang leader ng mga magsasaka na matagal na nilang kasosyo sa pag-export ng mga produkto. Ang boses ng matanda ay basag dahil sa labis na paghikbi. Ipinagbigay alam nito na tinanggalan sila ni Dominic ng kontrata nang walang anumang pasabi upang ibigay ang ruta ng kumpanya sa isang sindikato ng mga ilegal na kargamento. At ngayon ay nanganganib na mawalan ng kabuhayan ang daan-daang pamilya sa probinsya. Ang nahihirapang paghinga at mga hinaing ng matandang magsasaka sa kabilang linya ay parang lubid na mahigpit na pumulupot sa leeg ni Marian. Muling ibinabalik sa kanyang alaala ang amoy ng basa at maputik na lupa ng kanyang pinagmulan. Isang mapanlinlang na katahimikan ang bumalot sa silid nang biglang magliwanag ang telepono ni Marian sa ibabaw ng mesa. Ang pamilyar na numero ng lalaking sumira sa kanyang buhay ay lumitaw sa screen, tila isang lason na pilit na gumagapang pabalik sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang inabot ang aparato. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig dahil sa mga alaala ng takot at pang-aabuso na nakakabit sa pangalan ni Dominic. Nang ilapit niya ang telepono sa kanyang tainga, ang boses mula sa kabilang linya ay hindi nagbago.
puno pa rin ng kayabangan, mapanghusga, at nagpapanggap na isang Diyos na nagbibigay ng grasya. Marian, umuwi ka na rito sa Cebu para pumirma ng divorce papers natin. Bibigyan kita ng kaunting pera. Sapat para hindi ka mamatay sa gutom dyan sa probinsya. Tanggapin mo na ito, kabutihan ko na lang ito sa'yo dahil naaawa ako sa kalagayan mo. Ang mga salitang yon ay parang makapal na lubid na muling sumasakal sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Marian ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang lumang reaksyon ng kanyang katawan sa tuwing pinararamdam ni Dominic na siya ay walang kwenta. Nakasanayan na niyang yumuko, umiyak, at tanggapin ang bawat mumo ng atensyon na ibabato sa kanya. Ngunit habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang luha, napatingin siya sa malaking salamin sa harap ng kanyang aparador. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay hindi na ang nagmamakaawang asawang nakalugmok sa putikan, kundi isang babaeng pinanday ng pighati at inaruga ng tunay na pagmamalasakit. Huminga siya ng malalim. Pinununo ng hangin ang kanyang baga upang palayasin ang huling bakas ng takot na inilagay ni Dominic sa kanyang isipan. Keep your loose change, Dominic. Hindi ko kailangan ng limos mula sa isang magnanakaw. Ang malamig at kalmadong sagot ni Marian. Wala nang panginginig sa kanyang tinig at wala nang pag-aalinlangan sa kanyang desisyon. Bago pa man makapagsalita ang asawa upang magbuhos ng panibagong sumpa, pinutol niya ang tawag ng may buong pagmamalaki. Sa kabilang dulo ng linya, sa loob ng marangyang mansyon sa Cebu, ang pagkaputol ng tawag ay sinundan ng marahas na pagbato ni Dominic sa kanyang sariling telepono na nagkadurog-durog laban sa mamahaling pader dahil sa matinding pagkabigla at galit sa paglaban ng babaeng inakala niyang mananatiling alipin. Nanatiling nakatayo si Marian sa harap ng salamin, nararamdaman ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang maliit na lalagyan ng mga pampaganda na sadyang binili ni Rafael para sa kanya. Kinuha niya ang isang kulay pulang lipstick na may malalim at madilim na tono. Sa loob ng 7 taon, ipinagbawal ni Dominic ang paggamit niya ng ganitong matapang na kulay. Palaging sinasabi na hindi siya nababagay sa mga ganoong ayos dahil isa lamang siyang simpleng may bahay na dapat manatili sa anino ng asawa. Ngayon, nang may buong pag-iingat at tahimik na pagre-rebelde, ipinahid niya ang mapulang kulay sa kanyang mga labi. Ang kulay na yon ay nagsilbing sandata, isang patunay ng kanyang paglaya mula sa pagkakakulong sa sarili niyang tahanan. Bumukas ang pinto ng apartment at tahimik na pumasok si Rafael. Napansin agad ng abogado ang pagbabago sa tindig at aura ng ginang. Ang kanyang paningin ay nagtagal sa mapupulang labi ni Marian, isang tingin na nagpapahayag ng labis na paghanga at paggalang na tila ba nakatingin siya sa isang tunay na reyna na muling isinuot ang kanyang korona. Lumapit si Rafael at ipinatong ang ilang makakapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ibinigay niya ang isang balita na mag-uumpisa ng formal nilang pagganti. Nagamit na ni Rafael ang kanyang impluwensya sa legal na pamayanan upang harangan ang lahat ng aplikasyon ni Dominic para sa mga bagong pautang sa malalaking bangko ng bansa. Ang mga linya ng pananalapi ng kumpanyang Zamora ay unti-unti na nilang sinasakal nang walang kaalam-alam ang mga sakim na kalaban. Ang matagumpay na hakbang na ito ay nagdulot ng isang matamis at palihim na ngiti sa pagitan nilang dalawa, isang tahimik na kasunduan na lalong nagpapalapit sa kanilang mga kaluluwa. Subalit sa gitna ng kanilang munting tagumpay, isang malaking balakid ang nananatiling nakaharang sa kanilang landas. Upang tuluyang mabawi ang buong kumpanya nang walang butas na lulusutan si Dominic sa korte, kailangan nila ang orihinal na talaan ng pananalapi. Ang problema ay bigla na lamang naglaho na parang bula ang dating punong tagatuos ng kumpanya. Dala-dala ang isang maliit na memory card na naglalaman ng lahat ng nakatagong ebidensya. Saan nagtatago ang lalaking yon
at sino ang nagbabanta sa kanyang buhay upang piliin niyang talikuran ang lahat ng kanyang obligasyon. Sa labas ng ligtas na mundo ng apartment, ang mga kalsada ng Makati ay abala at puno ng mga nagmamadaling sasakyan. Sa loob ng isang nakakondisyong sasakyan, nakasandal si Vanessa matapos ang isang magastos na pamimili gamit ang natitirang pondo ng kumpanya na unti-unti nang nauubos. Kaswal siyang tumingin sa madilim na salamin ng kanyang bintana nang biglang tumigil ang kanyang paghinga. Sa tapat ng isang matayog na gusali ng mga kumpanya, isang pamilyar na babae ang bumaba mula sa isang mamahaling itim na sasakyan. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na damit at may matapang na pulang lipstick na kumikinang sa ilalim ng araw. Kahit sandali lamang itong dumaan sa kanyang paningin bago pumasok sa malaking salaming pinto, ang tindig at hugis ng mukha ng babae ay hindi maaaring magkamali. Hindi ba't ito ang basurang itinapon nila sa ulan? Nanghihina at nanginginig ang mga kamay. Mabilis na kinuha ni Vanessa ang kanyang telepono upang tawagan ang isang pribadong investigador. Ang anino ng babaeng nakapula na naglakad papasok sa gusali ay nag-iwan ng isang malamig na kilabot na patuloy na gumagapang sa buong gulugod ni Vanessa. Sa loob ng mansyon ng mga Zamora, ang hangin ay unti-unting kumakapal sa tensyon at hindi maipaliwanag na inis. Ang dating nag-uumapaw na kaban ng yaman ay nagsisimulan ng matuyo. Ngunit ang pagkauhaw ng pamilya sa karangyaan ay walang katapusan. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga nagkalat na baso ng alak at hindi na itabing mga unan sa silya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umangat at bumaba sa labis na galit matapos tanggihan ng isang mamahaling butik ang kanyang credit card kaninang umaga. Ano bang ginagawa mo sa bahay na ito, Vanessa? Tingnan mo nga ang paligid. Daig pa natin ang nakatira sa tambakan. Ang matalim na panunumbat ng matanda habang nakatitig sa kabit ng kanyang anak na kasalukuyang nagpapahid ng mamahaling krema sa mga braso. Nangangamoy panis na pagkain ng kusina. Noong nandito ang probinsyanang yon, hindi ko kailanman nakita ang bahay na ganito kadumi. Kung alam ko lang na palamuti ka lang na walang silbi, sana ay hindi ko hinayaang palayasin ni Dominic ang katulong na iyon. Unti-unting namula ang mukha ni Vanessa dahil sa matinding kahihiyan at galit. Ibinagsak niya ang hawak na bote ng krema sa ibabaw ng mesa. "Excuse me, Doña Carmen, hindi ako pinakasalan ng anak ninyo para maging tagalinis ng sahig. Kung gusto ninyo ng alila, bakit hindi ninyo hanapin ang basurang manugang ninyo sa mga imburnal?" Ang kanilang pagtatalo ay pinutol ng pagpasok ni Dominic, na ang mukha ay gusot at may malalalim na marka ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala siyang dalang magandang balita, kundi ang patuloy na pag-atras ng mga mamumuhunan sa kanilang kumpanya. Ang pamilyang dating nagkaisa upang itapon si Marian ay ngayon unti-unting kinakain ng sarili nilang kasakiman. Nagkakagatan na parang mga asong pinag-aagawan ang isang tuyong buto. Habang gumuho ang pekeng palasyo ng mga Zamora, isang matibay na lambat naman ang tahimik na hinahabi sa kabilang dulo ng lungsod. Sa isang lihim na silid-pulungan, nakaupo si Marian kaharap ang mga magsasakang nanggaling pa sa Visayas. Ang kanilang mga mukha ay sunog sa araw at ang kanilang mga damit ay kupas, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-uumapaw sa pag-asa nang makita ang dating asawa ng taong nagtaksil sa kanila. Hindi gumamit si Marian ng magagarang salita. Dahan-dahan niyang inabot ang magaspang na kamay ni Mang Kanor, ang pinakamatanda sa grupo, at mahigpit itong hinawakan. Naramdaman ni Marian ang panginginig ng matanda, isang panginginig na alam niya dahil minsan din siyang ninakawan ng karapatan. "Hindi ko hahayaang makuha ni Dominic ang mga lupang pinaghirapan ninyo," ang malumanay, ngunit matatag na pangako ni Marian. "Bibilhin ng bago kong kumpanya ang lahat ng utang ninyo sa Zamora Global Freight. Kayo ang tunay na pundasyon ng negosyong yon
At oras na para ibalik sa inyo ang inyong dignidad. Mula sa isang sulok ng silid, tahimik na nakasandal si Rafael sa pader. Pinagmasdan niya kung paano panatagin ni Marian ang mga taong yon, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pera, kundi sa pamamagitan ng dalisay na habag. Sa mga sandaling iyon, ang paghanga ni Rafael ay tuluyang lumalim. Nagiging isang uri ng pag-ibig na handang ialay ang lahat. Hindi lamang siya tumutulong sa isang babaeng biktima, siya ay naglilingkod sa isang tunay na reyna na may ginintuang puso. Pagsapit ng malalim na gabi sa kanilang apartment, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang mga screen ng kanilang mga laptop. Patuloy sila sa pagbili ng mga bahagi at utang ng kumpanya ni Dominic gamit ang mga hindi kilalang kumpanya bilang tagapamagitan. Sa sobrang pagod ni Marian sa pagbabasa ng mga kontrata, hindi niya namalayang bumibigat na ang kanyang mga talukap. Kusang bumagsak ang kanyang katawan at siya ay tuluyang nakatulog nang nakasandal sa malambot na una ng sofa. Nang mapansin ni Rafael ang tahimik at payapang paghinga ng dalaga, itinigil niya ang kanyang ginagawa. Lumapit siya, ngunit sa halip na gisingin ito upang palipatin sa silid, dahan-dahan siyang naupo sa sahig sa mismong paanan ng sofa. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ni Marian, ang mga pilikmata nitong nakapikit at ang mga labing bahagyang nakaawang. Iniangat ni Rafael ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay tila nangangamba na baka mabasag niya ang isang mamamahaling porselana bago niya marahang inipit ang isang takas na hibla ng buhok ni Marian sa likod ng tainga nito. Ang init ng balat ng dalaga laban sa malamig na dulo ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa kanyang puso. Ito ang uri ng kapayapaan na gusto niyang protektahan habang buhay, ngunit ang kapayapaang yon ay may nagbabadyang panganib. Sa madilim na tanggapan ng isang pribadong investigador, isang malaking halaga ng pera ang inabot kapalit ng isang makapal na brown envelope. Ang nasabing sobre ay mabilis na naihatid sa mansyon ng mga Zamora kinabukasan ng umaga. Nakatayo si Vanessa sa tabi ng kanilang babasaging mesa sa sala nang buksan niya ang sobre. Inilabas niya ang mga nilalaman nito. Isa itong serye ng mga malilinaw na litrato. Sa unang larawan, nakita niya ang isang marangyang gusali. Sa ikalawa, ang kanyang paghinga ay halos maputol. Nakita niya si Marian, hindi nakasuot ng basahan at hindi nakaluhod sa putikan. Si Marian ay nakasuot ng isang eleganteng puting kasuotan, nakangiti ng buong ningning habang kinakamayan ang isa sa mga pinakamalalaking bilyonaryo sa Asya. At sa likod nito, nakatayo bilang isang mapagmataas na tagapagtanggol ay ang sikat at walang talong abogado na si Rafael Santillanes. Unti-unting umurong ang dugo sa mukha ni Vanessa. Ang babaeng inakala nilang mamatay sa gutom ay siya palang unti-unting bumibili sa kanilang kaluluwa. Ang matapang na ngiti ni Marian sa litrato ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Ang makintab na papel ng litrato ay dumulas mula sa mga nanginginig na daliri ni Vanessa, bumagsak na nakatihaya sa ibabaw ng malamig at babasaging mesa, at doon ay naaninag niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng balot sa takot, unti-unting napagtatanto na ang kanyang oras ay nalalapit ng maubos. Ang marangyang bulwagan ng isang kilalang hotel sa Makati ay napapalamutian ng libu-libong kristal na nagbibigay ng maningning na liwanag sa mga panauhin ng isang tanyag na piging para sa kawanggawa. Sa gitna ng mga nagkikislapang alahas at magagarang kasuotan ng mga kinikilalang tao sa lipunan, nakatayo si Marian. Suot niya ang isang eleganteng bestida na may kulay ng perlas na perpektong humuhulma sa kanyang bagong kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maayos at ang kanyang mapupulang labi ay nagbibigay ng isang mapangahas na ngiti. Wala na ang babaeng nakayuko at natatakot sa sariling anino. Subalit ang kanyang tahimik na panonood sa paligid ay naudlot nang makita niyang lumalapit ang isang pamilyar at mapanirang figura. Walang pag-aalinlangan na humakbang si Vanessa patungo sa kanya.
Ang mga mata nito ay nagliliyab sa matinding inggit at galit matapos kumpirmahin ng kanyang imbestigador na ang babaeng nasa litrato ay ang mismong asawang itinapon nila sa ulan. Sa isang mabilis at sinadyang galaw, ang mapulang alak mula sa hawak na kopita ni Vanessa ay kusang umagos at sumaboy sa laylayan ng mamahaling bestida ni Marian. Ang pulang mantsa ay kumalat sa maputing tela na tila isang sariwang sugat. Ang ilang mga panauhin sa paligid ay natigil sa pag-uusap. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa gulat habang nakamasid sa tensyong namumuo sa pagitan ng dalawang babae. "Excuse me, sinadya ko talaga." Ang matalim at nakakainsultong wika ni Vanessa habang taas noong tinititigan ng ginang. "Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang lugar mo. Kahit anong mamahaling damit ang suotin mo, Marian, ikaw pa rin ang basurang itinapon namin sa ulan. Huwag kang mag-ilusyon na nabibilang ka sa mundong ito." Sa nakalipas na mga taon, ang mga salitang iyon ay sapat na upang magpabagsak sa mga tuhod ni Marian at magpaagos ng kanyang mga luha. Subalit sa gabing iyon, walang kahit anong pagyanig sa kanyang balikat. Wala siyang ibinuhos na luha at hindi siya nagpakita ng anumang takot. Sa halip, marahan at puno ng grasya siyang kumuha ng isang telang panyo mula sa kanyang maliit na bag at mahinahong pinunasan ang mantsa sa kanyang damit. Umangat ang kanyang paningin at iginawad kay Vanessa ang isang malamig na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Humakbang si Marian palapit, sapat lamang upang ang kanyang hininga ay makarating sa tainga ng mapagmataas na kabit. "Ang akala mo ba ay nanalo ka na, Vanessa?" Ang mahinang bulong ni Marian na may kasamang nakakapasong diin. "Bago ka magyabang sa mga alahas na suot mo, tanungin mo muna ang asawa mo kung saan niya itinago ang daan-daang milyong pisong utang na nakapangalan sa mismong mansyon na tinitirhan mo ngayon. Baka bukas makalawa, ikaw na ang natutulog sa putikan." Tila hinigop ang lahat ng kulay sa mukha ni Vanessa. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay biglang gumuho, napalitan ng isang maputlang maskara ng takot at pagkalito. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat habang pinoproseso ng kanyang isipan ang bigat ng lihim na isiniwalat ni Marian bago pa man siya makabawi upang sumagot o mag-iskandalo. Isang matibay at mainit na braso ang buong pagmamalaking pumulupot sa manipis na baywang ni Marian. Si Rafael ay tumayo sa tabi ng ginang. Ang kanyang malapad na dibdib ay tila isang hindi matitibag na pader. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Vanessa, nagtataglay ng isang nakapangingilabot na babala. "Is there a problem here, Miss Quirino? Dahil kung binabastos mo ang pinakaimportanteng VIP partner ko sa harap ng maraming tao, baka kailangan nating ipagpatuloy ang usapang ito sa loob ng korte." Sa harap ng matalim na paningin ng sikat na abogado at sa bigat ng lihim na kanyang nalaman, walang nagawa si Vanessa kundi ang talikuran sila. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng pagkataranta. Tuluyang nilisan ang bulwagan bitbit ang isang matinding pangamba na magwawasak sa kanyang ilusyon ng perpektong buhay. Nang makalayo ang kanilang kaaway, dahan-dahang inalalayan ni Rafael si Marian palabas ng hotel patungo sa kanyang naghihintay na sasakyan. Sa loob ng umaandar na kotse, ang mga ilaw ng kalsada ay nagbibigay ng maiikling anino sa kanilang mga mukha. Sa labas ng bulwagan, nagawa ni Marian na maging isang matapang na mandirigma. Ngunit sa loob ng tahimik at ligtas na espasyo sa tabi ni Rafael, ang kanyang mga pader ay unti-unting bumagsak. Ang adrenaline na nagpanatiling tuwid sa kanyang gulugod ay naglaho, inilalantad ang malamig na panginginig ng kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang hita. Napansin ni Rafael ang pagpipigil ng dalaga. Hindi siya nagsalita upang magbigay ng mga gasgas na salita ng pagpapatahan. Sa halip, ibinaba niya ang isa niyang kamay mula sa manibela at marahang ipinatong ito sa ibabaw ng nanlalamig at nakakuyom na mga kamao ni Marian.
Ang init ng kanyang palad ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa matinding ginaw na nararamdaman ng ginang. Dahil sa simpleng pagdampi na yon, isang nag-iisang patak ng luha ang kusang kumawala mula sa mga mata ni Marian, naglandas sa kanyang pisngi at bumagsak sa likod ng kamay ni Rafael. Hindi iyon luha ng kahinaan, kundi luha ng labis na ginhawa na sa wakas, may isang taong naging sandalan niya nang hindi siya iniiwan sa gitna ng laban. Habang tahimik na nilalasap ng dalawa ang kapayapaan sa loob ng sasakyan, isang madilim na kabanata naman ang nagbubukas sa kabilang dulo ng gabi. Sa loob ng tahimik na silid-aklatan sa mansyon ng mga Zamora, nakatitig si Dominic sa isang formal na dokumentong inabot ng isang mensahero mula sa husgado. Ang papel ay naglalaman ng isang utos ng korte tungkol sa pagkuha at pagbawi ng lahat ng ari-arian ng kumpanya. Ngunit hindi ang kautusan ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Dominic, kundi ang pangalan ng taong nagsampa ng kaso na malinaw na nakalimbag sa itaas na bahagi ng pahina. Isa Mariel Alon. Ang babaeng inakala niyang naghihingalo na sa gutom ay ang mismong anino na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Ang matinding takot at gulat ay mabilis na napalitan ng isang desperadong pagkataranta. Nangunot ang kanyang noo at namuo ang malamig na pawis sa kanyang leeg. Walang paalam na nilisan niya ang silid. Mabilis na tinahak ang daan palabas ng kanyang bahay nang hindi pinapansin ang mga tawag ni Doña Carmen. Sa labas ng Marangyang Subdivision, ang marahas na pag-arangkada ng isang sasakyan ay umanig sa payapang gabi. Ang nakakapasong liwanag ng mga ilaw nito ay pilit na pumuputol sa makapal na kadiliman ng kalsada, nagiiwan ng isang banta na ang gabi ng paniningil ay tuluyan ng nagsimula. Ang sikat ng araw na dating nagpapakinang sa mansyon ng mga Zamora ay tila nagiging mapanghusga sa mga matang nakatitig sa kanila ngayon. Ang gabi ng Marangyang Piging ay mabilis na napalitan ng isang mapait na umaga kung saan ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay pinupuno ng sigawan at murahan. Ang nagbabadyang pagguho ng kanilang mundo ay tuluyan ng nagsimula nang matuklasan ni Doña Carmen na ang kanyang tanging pinagkukunan ng karangyaan, ang kanyang huling credit card, ay opisyal ng kinansela ng bangko. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang isang mamahaling bag na puno ng mga alahas na inutang lamang. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok dahil sa tindi ng kanyang galit. Habang sinisisi si Dominic sa kanilang napipintong pagbagsak. Wala kang kwentang anak. Ano ang ibig mong sabihing naka-freeze ang lahat ng accounts natin? Paano ko babayaran ang mga utang ko sa aking mga kaibigan? Nakakahiya ka. Kung sana ay hindi mo pinabayaan ng kumpanya, hindi tayo magkakaganito. Kasalanan mo lahat ng ito. Dahil kung hindi mo sana tinaboy ang probinsyanang iyon, may nagpapatakbo pa sana ng negosyo mo nang hindi inuubos ang pondo para sa kabit mo. Ang matatalim na salita ng kanyang ina ay sinundan ng isang malakas na sampal ng katotohanan na hindi pa kayang lunukin ni Dominic. Humarap siya at galit na ibinagsak ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng makinis na mesa. Ang kanyang boses ay naging matinis. Pinipilit ipagtanggol ang kanyang sariling pagkakamali sa pamamagitan ng pagbato ng mga bintang. Huwag kang magpanggap na wala kang kasalanan, ma. Ikaw ang nag-uudyok sa aking palayasin siya. Ikaw ang hindi nakontento hanggat hindi natin nauubos ang huling sentimo na dinadala niya sa atin. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakasandal si Vanessa sa hamba ng pinto. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay matapos niyang matuklasan ang isang dokumento sa loob ng opisina ni Dominic. Isang dokumento na malinaw na nagpapakitang ibinenta na pala ng kanyang asawa ang mismong mansyon na kanilang tinitirhan nang hindi niya alam. Ang takot na naranasan niya noong gabing magkaharap sila ni Marian sa hotel ay tuluyan ng naging isang ganap na katotohanan. Umangat ang kanyang paningin at pinuno ng puot ang bawat linya ng kanyang mukha
habang tinititigan ang lalaking pinili niya dahil sa yaman nito. Wala siyang inaksayang oras at mabilis na tumakbo papunta sa silid ni Dominic. Tanga ng papel na nagpatunay na ang pangarap niyang karangyaan ay isang napakalaking kasinungalingan. Magnanakaw ka, Dominic. Ginamit mo ang pangalan ko para isanla ang bahay na ito? Walang hiya ka. Akala ko ba matalino kang negosyante? Isa ka palang inutil na walang kayang gawin, kundi nakawin ang pinaghirapan ng iba at ubusin ang yaman ng mga babaeng nauuto mo. Ang kanilang pagtatalo ay umabot sa sukdulan ng kasuklam-suklam na pag-uugali, kung saan ang bawat isa ay handang ihulog ang isa't isa upang isalba ang kanilang mga sarili. Ang pamilyang dating nagkaisa sa pananakit sa iba ay ngayon kinakain ng buhay ng kanilang sariling kasakiman. Subalit habang nagkakagatan ang mga pating sa loob ng mansyon, sa itaas ng isang malinis at mataas na gusali sa kalagitnaan ng Makati, isang tahimik at mapayapang tanawin ang nagaganap. Nakatayo si Marian malapit sa malaking bintana, pinagmamasdan ang mabilis na daloy ng buhay sa ibaba. Ang hapon na iyon ay hindi katulad ng mga nagdaang araw na puno ng pagod at kaba. Ngayon, ang bawat galaw niya ay may tiyak na direksyon at kalmado. Ramdam niya ang tagumpay na unti-unting lumalapit, ngunit ang kaligayahan sa kanyang dibdib ay hindi nagmula sa pagiging mapaghiganti. Ang kanyang ngiti ay nagmula sa pagkakaalam na ang katarungan na matagal niyang ipinaglaban ay tuluyan ng natatamo. Ang tahimik niyang pagmumuni-muni ay binasag ng banayad na pagbukas ng pinto. Pumasok si Rafael, dala ang huling pangkat ng mga dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng balanse ng Zamora Global Freight ay nakapangalan na sa mga dummy corporations na kanilang itinatag. Sa halip na magsalita tungkol sa tagumpay, lumapit lamang siya sa likuran ni Marian. Inilapag niya ang 2 mainit na tasa ng tsaa sa maliit na mesa. Mula sa likod, ibinalot ni Rafael ang kanyang mga bisig sa balikat ng ginang. Hindi sa isang paraan ng pag-angkin, kundi isang tahimik na pag-alalay. Naramdaman ni Marian ang pamilyar at matibay na init sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Rafael, ipinipikit ang kanyang mga mata upang namnamin ang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya natagpuan sa piling ng iba. Ang pagtibok ng puso ni Rafael sa kanyang likuran ay nagsilbing pinakamagandang himig na nagpapatahan sa lahat ng bagyong dumaan sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, alam ni Marian na hindi na siya ang biktima na kailangang iligtas. Siya na ang reyna na nakatagpo ng kanyang hari. Subalit sa ibaba ng malinaw na langit at sa likod ng maruming kasaysayan ng pamilya Zamora, isang patagong gawa ng desperasyon ang ginagawa sa dilim. Habang abala ang lahat sa pagsisigawan sa sala, tahimik na pumasok si Doña Carmen sa silid ni Vanessa. Sa tulong ng mahinang ilaw mula sa bintana, maingat at mabilis na kinuha ng matanda ang isang mamahaling kwintas ng mga perlas na nakalagay sa ibabaw ng tokador. Isiniksik ito sa loob ng kanyang bra bago dali-daling umalis. Ito ang nakakaawang kalagayan ng isang pamilyang itinuturing ang kanilang sarili bilang mga Diyos. Handa silang nakawin kahit ang huling butil ng dignidad ng isa't isa upang mapanatili ang ilusyon ng kanilang yaman. Sa opisina ng Zamora Global Freight, nakaupo si Dominic sa kanyang silya. Ang pawis ay patuloy na tumutulos sa kanyang noo habang nakatitig sa kanyang telepono. Isang mensahe ang nagbigay sa kanya ng huling pagkakataon na maisalba ang lahat bago pa man gumuho ng tuluyan ang kanyang korporasyon. Ang kanyang sekretarya ay tahimik na lumapit at nag-abot ng isang folder. "Sir, pumayag na po ang huling investor na makipagkita sa inyo para pirmahan ang tseke bukas ng umaga. Sila na lang po ang huling pag-asa natin upang hindi tuluyang ideklarang bangkarote ang kumpanya." Tumingin si Dominic sa papel at doon niya nakita ang isang malinis at nanggagalaiting lagda na kumakatawan
sa tagapagligtas ng kanyang imperyo. Ang buong gabing iyon ay gagamitin niya sa pag-asa na mabubuhay pa rin ang kanyang kumpanya. Ngunit hindi niya alam na ang pirma na yon ay isinulat nang may layuning wakasan ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng isang mapait na kamatayan ng kanyang mga pangarap. Sa labas ng bintana, ang mga patak ng ulan ay nag-uunahan sa paglandas sa makapal na salamin. Lumilikha ng mga malulungkot na anino sa loob ng tahimik na silid. Nakaupo si Marian sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang isang nakatuping papel na naglalaman ng pinakamabigat na katotohanan ng kanyang buhay, ang katibayan ng pagpanaw ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabagtas ng kanyang paningin ang mga nakalimbag na letra. Isang malalim na kirot ang bumalot sa kanyang dibdib na tila may malamig na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang lumang litrato ng kanyang ina. Sa gitna ng kanyang nalalapit na paghihiganti, isang nakakabinging katanungan ang nagpabigat sa kanyang paghinga. Unti-unti na ba siyang nagiging tulad ng mga taong sumira sa kanya? Ang pagiging malupit ba ang tanging paraan upang makamit ang katarungan? Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng pamilyar na init sa gitna ng kanyang malamig na pag-iisa. Lumapit si Rafael nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa sa tahimik na digmaan na nagaganap sa isipan ng ginang. Umupo siya sa tabi nito at marahang ipinatong ang kanyang malaking palad sa nanginginig na balikat ni Marian. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo, ang malumanay nitong wika na tila isang mainit na yakap sa kanyang kaluluwa. Ang hustisya ay hindi kasamaan, Marian. Ito ang pagbabalik ng balanse sa mundo na matagal nilang sinira. Ginagawa mo ito upang maprotektahan ang mga taong umaasa sa iyo at upang bigyan ng kapayapaan ang nakaraan. Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak sa huling pader ng pag-aalinlangan sa puso ni Marian. Dahan-dahan niyang itinago ang malungkot na litrato ng kanyang ina sa loob ng isang kahon at pinalitan ito ng isang tahimik na ngiti ng pagtanggap. Handa na siyang palayain ang pighati ng kahapon. Sa sobrang bigat ng kanyang mga pinagdaanan, kusa siyang humilig at isinandal ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ng lalaki. Ibinalot ni Rafael ang kanyang mga bisig sa buong katawan ni Marian, isang pwesto kung saan naramdaman ng ginang na walang anumang panganib ang maaring makapanakit sa kanya. Inangat ni Rafael ang kanyang isang kamay at ginamit ang hinlalaki upang tuyuin ang namumuong luha sa pisngi ng dalaga. Dahan-dahan niyang iniangat ang baba nito hanggang sa magsalubong ang kanilang mga paningin. Walang salitang namutawi, tanging ang pagpapalitan lamang ng maiinit na hininga. Yumuko si Rafael at iginawad ang isang mabagal, malalim, at puno ng paggalang na halik sa noo ni Marian bago tuluyang naglakbay pababa upang angkinin ang mga labi nito. Ang buong paligid ay naglaho, iniiwan lamang ang init ng dalawang kaluluwang nagpasyang maging kanlungan ng isa't isa habang ang mga anino sa silid ay tuluyang nilamon ng tahimik na gabi. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, isang magkaibang uri ng pagdiriwang ang nagaganap sa loob ng mansyon ng mga Zamora. Ang magagandang baso na naglalaman ng mamahaling champagne ay pinagsasalubong sa hangin. Nakangiti ng malapad si Dominic habang nakatingin kay Vanessa. Sa kanilang makitid na pag-iisip, naniniwala silang ang pirma ng isang hindi kilalang bilyonaryo bukas ng umaga ang magliligtas sa kanilang bumabagsak na imperyo at tuluyang magpapakulong kay Marian dahil sa mga inihanda nilang gawa-gawang kaso ng paninirang puri. Nabubuhay sila sa isang malaking ilusyon, hindi namamalayan na ang lupang kanilang kinatatayuan ay matagal nang gumuho. Nang sumapit ang madaling araw bago ang malaking paghaharap, isang nakatagong mensahe ang matagumpay na naipadala mula sa computer ni Rafael patungo sa maselang tanggapan ng kapulisan para sa mga krimeng pampinansyal. Isang makapal na dokumentong magbubunyag
sa pinakamaitim na lihim na matagal nang inililibing ng mga Zamora. Kinabukasan, ang araw ay sumikat nang may dalang kakaibang tindi. Sa loob ng malawak na silid-pulungan ng Zamora Global Freight, nakaupo si Dominic sa kabisera, nakangisi at buong kayabangang naghihintay sa pagdating ng kanyang tagapagligtas. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay mabilis na napawi nang bumukas ang malaking pinto ng silid. Ang tanging umagaw sa atensyon ng lahat ay ang biswal ng matutulis at makapangyarihang takong ng sapatos na humahakbang sa ibabaw ng makinis na marmol. Ang bawat pagdikit ng sapatos sa sahig ay tila isang nakakamatay na pagbibilang pababa. Nagbabadya ng tuluyang pagwawakas ng isang mapanlinlang na palasyo. Ang buong silid-pulungan ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan, habang si Dominic ay mayabang na inilalatag ang kanyang mga plano sa harap ng nalalabing miyembro ng lupon ng mga direktor. Ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan. Pinipilit kumbinsihin ang mga kausap na ang pagdating ng bagong mamumuhunan ang mag-aangat sa kanila mula sa kumunoy ng pagkalugi. Subalit ang kanyang pagtatanghal ay marahas na pinutol nang bumukas ang malaking pinto na gawa sa kahoy at salamin. Ang lahat ng mga mata ay napabaling sa babaeng dahan-dahang humakbang papasok. Suot ang isang makapangyarihang itim na kasuotan. Ang bawat galaw ni Marian ay nagpapahayag ng isang hindi matitinag na kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mga labi ay may mapulang kulay na nagsisilbing babala ng isang nalalapit na digmaan. Sa kanyang pagpasok, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging manipis, nagpahirap sa paghinga ng lahat ng naroroon. Si Vanessa ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkalito. "Anong ginagawa mo rito?" "Security! Paalisin ninyo ang babaeng ito." Ang matinis niyang sigaw, ngunit walang sino man ang gumalaw sa kanilang kinauupuan. Ang lahat ay nakatitig lamang kay Marian na tila mga estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi pinansin ni Marian ang nagwawalang si Vanessa. Ang kanyang paningin ay diretso at nakatutok lamang sa lalaking nakaupo sa kabisera ng mesa, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang pagbagsak nito sa kahoy ay nagdulot ng isang matigas na ekspresyon sa mga mukha ng lahat. "Hindi ako nandito para makipag-usap, Dominic." Ang malamig na wika ni Marian. "Nandito ako para bawiin ang kumpanyang itinayo ng pawis at dugo ko." Ang kayabangan sa mukha ni Dominic ay unti-unting napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, pinipilit maghanap ng mga salitang sasabihin, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nababalot ng tinik. Bago pa man siya makahanap ng boses, isa pang figura ang sumunod na pumasok sa silid. Si Rafael, nakasuot ng isang formal na itim na Amerikana, ay humakbang papunta sa tabi ni Marian. "Magandang umaga sa inyong lahat," ang kalmado ngunit makapangyarihang panimula ng abogado. "Ako si Attorney Rafael Santillanes, ang legal na kinatawan ng pinakamalaking shareholder ng Zamora Global Freight, si Ginang E. Samariel Alon." Gamit ang isang mabilis na senyas, ipinakita ni Rafael sa malaking screen sa likuran niya ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya ng pamimeke ni Dominic sa pirma ni Marian, ang mga lihim na paglilipat ng pondo patungo sa mga personal na bank account ni Vanessa at ang mga kontratang sadyang ibinenta sa mas mababang halaga upang makakuha ng personal na suhol. Ang bawat pahina na lumalabas sa screen ay parang isang matalim na kutsilyong unti-unting sumasaksak sa dibdib ni Dominic. Hinuhubaran siya ng lahat ng kasinungalingan at inilalantad ang kanyang tunay na kulay sa harap ng mga taong dati niyang pinamumunuan. Tila hinigop ang lahat ng lakas sa katawan ni Dominic. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel at ang kanyang mga labi
ay nanginginig. Inilibot niya ang kanyang paningin, nagmamakaawa ng tulong mula sa mga miyembro ng lupon, ngunit ang lahat ng kanyang nakita ay mga mukha ng pagkadismaya at pagkamuhi. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayon isa-isang tumatalikod. Nang makita ni Vanessa na wala ng pag-asang maisalba ang kanilang sitwasyon, ang kanyang isipan ay mabilis na nag-isip ng paraan upang iligtas ang sarili. Puno ng pagkukunwaring iyak, itinuro niya si Dominic. Niloko niya ako. Pinaniwala niya akong legal ang lahat ng ginagawa namin. Isa rin akong biktima rito. Ang sigaw niya habang pilit na pinapahid ang mga peking luha sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Marian patungo sa upuan sa kabisera ng mesa. Ang silyang dati niyang pinupunasan araw-araw gamit ang isang lumang basahan. Umupo siya rito, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kapangyarihang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi lamang niya binawi ang kanyang kumpanya, binawi niya ang kanyang buhay. Ang kanyang pag-upo sa trono ay sinundan ng isang hindi inaasahang tunog mula sa labas ng silid. Ang paulit-ulit na pag-ilaw ng pula at asul na mga sirena ay nagbigay ng isang nakakakilabot na anino sa loob ng bulwagan. Ang malaking pinto ay muling bumukas at pumasok ang ilang mga unipormadong pulis, dala ang isang opisyal na dokumentong magtatakda ng tuldok sa lahat ng kasamaan ng mga Zamora. Ang hangin sa loob ng silid-pulungan ay tila naubos ng basahin ng punong pulis. Ang mga pangalan nina Dominic Zamora at Vanessa Quirino mula sa isang opisyal na mandamiento de aresto. Ang mga paratang ay malinaw at mabigat. Pandaraya sa pananalapi, pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, at paglalaban ng pera. Ang bawat salita ay parang matutulis na pako na ipinupukpok sa kanilang mga kabaong. Tuluyang inililibing ang lahat ng kanilang mga pangarap sa karangyaan at kapangyarihan. Ang matipunong pulis ay lumapit kay Dominic. Ang malamig na bakal ng posas ay kumintab sa ilalim ng ilaw ng silid. Ang pagdampi ng bakal sa kanyang pulso ang tuluyang gumising sa lalaki mula sa kanyang pagkatulala. Sa isang desperadong kilos, ibinagsak niya ang kanyang mga tuhod sa makintab na sahig. Ang kanyang mga mamahaling pantalon ay nabasa sa natapong kape. Gumapang siya patungo sa paanan ni Marian. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pinaghalong pawis at pekeng luha. Patawarin mo ako, Marian. Pakiusap, maawa ka sa akin. Bawiin mo ang demanda. Alalahanin mo ang pinagsamahan natin. Ginawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa atin. Ang boses ni Dominic ay naglalaman ng parehong mapanlinlang na tono na ginamit niya upang manipulahin si Marian sa loob ng 7 taon. Subalit ngayon, ang kanyang mga salita ay walang epekto. Tinitigan siya ni Marian na tila isang nakakaawang pulubi. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng galit, kundi puno ng isang malalim na awa. Dahan-dahan niyang inatras ang kanyang paa papalayo sa nanginginig na kamay ng lalaki. Ang atin ay namatay noong gabing itinaboy mo ako sa ulan, Dominic. Ang tanging dahilan kung bakit ako nakatayo rito ngayon ay upang siguraduhing hindi mo na muling masisira ang buhay ng ibang tao. Ang kanyang mga salita ay matatag at pinal. Isinasara ang huling pinto sa kanilang nakaraan. Nang makita ni Vanessa na wala na siyang lusot, ang kanyang pag-arte ay napalitan ng isang pangit at marahas na galit. Habang pinuposa siya ng isa pang pulis, marahas siyang nagpumiglas. Ang kanyang mga kuko ay nagtangkang kalmutin ang mukha ni Dominic. Kasalanan mo lahat ng ito. Demonyo ka. Sinira mo ang buhay ko. Manloloko. Ang walang tigil niyang sigaw. Ang dating magkasintahan na nagtulungan upang manakit ng iba ay ngayon nag-aaway na parang mga hayop sa loob ng isang kulungan. Isinisiwalat ang kanilang tunay at nakakadiring mga kulay sa harap ng mga taong dati ay humahanga sa kanila. Habang hinihila ng mga pulis ang dalawang nagwawalang kriminal palabas ng silid,
Isang maliit at kupas na bagay ang nahulog mula sa bulsa ng bestida ni Marian. Ito ang murang singsing pangkasal na ibinigay sa kanya ni Dominic noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang nag-iisang simbolo ng mga pangarap na matagal nang naging bangungot. Pinulot niya ito, hindi na nararamdaman ang bigat ng nakaraan. Sa halip, naramdaman niya ang gaan ng tuluyang paglaya. Lumakad siya patungo sa basurahan, sa gilid ng silid, at sa harap ng nanlalaking mata ni Dominic, bago ito tuluyang ilabas ng pinto. Marahan niyang ibinukas ang kanyang palad at hinayaang mahulog ang singsing sa gitna ng mga walang kwentang papel at basura. Ang maliit na pagbagsak ng metal sa loob ng lalagyan ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang madilim na kabanata. Nang tuluyan ng manahimik ang silid at tanging ang mga nagbubulungang miyembro ng lupon na lamang ang natira, ang telepono ni Marian ay biglang umilaw sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ng kanilang dating kasambahay sa mansyon ay lumitaw sa screen. Sinagot niya ito nang may kaunting pagtataka. Mula sa kabilang linya, ang boses ng matandang babae ay nanginginig at puno ng pagkataranta. "Ma'am Marian, si Aling Puring po ito. Kailangan niyo pong umuwi dito sa mansyon ngayon din. Si Doña Carmen po nagwawala. Kinukuha niya lahat ng alahas at mamahaling gamit at mukhang tatakas na po." Kasabay ng kanyang mga salita ay ang biglaang pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa kabilang linya na sinundan ng tila pagbasag ng isang mamahaling plorera. Ang mabigat na pinto ng mansyon na minsan ay marahas na isinara sa mukha ni Marian ay ngayon dahan-dahang bumukas para sa kanyang pagbabalik. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang tanawin ay parang isang larawan ng digmaan. Ang mga mamahaling kurtina ay punit. Ang mga una ng sopa ay nakakalat sa sahig at ang mga basag na piraso ng porselana ay nakakalat sa ilalim ng isang malaking chandelier. At sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Doña Carmen. Ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na isinisiksik ang mga ninakaw na alahas at damit sa isang malaking maleta. Nang makita ng matanda si Marian na papasok, ang kanyang mukha ay nag-iba ng kulay, napalitan ng isang mapulang maskara ng galit at kawalan ng pag-asa. "Hayop ka! Ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Isa kang ahas na mangkukulam. Ikaw ang sumira sa pamilya namin." Ang sigaw niya habang sinusugod si Marian. Ang kanyang kamay ay nakaamba upang dumapo sa mukha ng dalaga. Ngunit ang sampal ay hindi kailanman nakarating sa kanyang destinasyon. Isang malakas at matatag na kamay ang humarang sa ere. Pinipigilan ang braso ng matanda. Tumayo si Rafael sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa isang malamig na galit. Sa likuran niya, sunod-sunod na pumasok ang ilang mga unipormadong security guard at mga kinatawan mula sa bangko. Dala ang mga opisyal na dokumento. "This is not your house anymore, Doña Carmen," ang mariing wika ni Rafael. "Dahil sa mga utang na iniwan ng iyong anak, ang lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa pamilya Zamora, kasama na ang bahay na ito, ay pagmamay-ari na ngayon ni Ginang Isa Mariel Alon." Tila nabingi ang matanda sa kanyang narinig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay paulit-ulit na bumubuka at sumasara na parang isang isdang iniahon mula sa tubig. Walang boses na lumalabas. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig hanggang sa siya ay tuluyang bumagsak sa sahig sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang kayabangan. Lumapit si Marian. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at may bigat. Tinitigan niya ang babaeng minsan niyang tinuring na pangalawang ina. Ang babaeng walang ginawa, kundi iparamdam sa kanya na siya ay isang basura. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod at ang pagnanais na tuluyan ng isara ang aklat ng kanilang nakaraan. Nagbigay siya ng isang senyas sa mga gwardiya. Maingat ngunit mabilis na kinuha ng mga ito ang maleta at binuksan sa gitna ng sahig.
Inilalantad ang lahat ng ninakaw na gamit. Ang bawat piraso ng alahas, bawat mamahaling bag ay isa-isang kinuha at ibinalik sa kanilang mga lalagyan. Nang wala nang natira sa matanda, kundi ang suot niyang damit at ang kahihiyan sa kanyang mukha, marahan siyang tinulungan ng mga gwardya na tumayo. Inalalayan siya palabas ng pinto, patungo sa parehong lugar sa labas ng mansyon kung saan minsan ay itinapon si Marian sa gitna ng malakas na ulan. Ngayon, si Doña Carmen naman ang nakatayo roon, mag-isa, walang pera at walang pamilyang babalikan, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Umalis po kayo sa bahay ko. Ang huling wika ni Marian bago tuluyang isinara ang pinto. At huwag ninyong kalimutan ang inyong basurang ugali. Nang tuluyan ng manahimik ang buong kabahayan, nagsimulang maglakad si Marian sa bawat sulok ng malaking mansyon. Ang bawat silid ay naglalaman ng mga alaala ng sakit at pagtitiis. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa malalaking bintana na laging nakasara upang itago ang dilim sa loob. Isa-isa niyang binuksan ang mga ito, hinahayaan ng sariwang hangin at ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw na pumasok at itaboy ang lahat ng amoy ng kalungkutan at pagpapanggap. Sa gitna ng paglilinis, nakita niya si Rafael na tahimik na nakatayo malapit sa hagdanan. Pinagmamasdan siya mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang pag-ibig na hindi na kailangang itago pa. Sa wakas, ang lahat ng multo ng nakaraan ay napalayas na. Ngunit sa gitna ng katahimikan at ng bagong kalayaan, isang mahalagang tanong ang naiwang nakalutang sa hangin. Tapos na ang laban, Marian. Ano na ang susunod para sa'yo? Ang mahinang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak at walang lamang bulwagan, naghihintay ng isang sagot na magtatakda ng simula ng kanilang bagong kabanata. Ang ugong ng mga malalaking barko sa daungan ng Cebu ay nagsilbing isang himig ng pagbabago, isang paalam sa mapait na nakaraan at isang pagsalubong sa isang bagong umaga. Sa isang maliit na radyo, sa loob ng isang nag-iisang tindahan, isang pamilyar na tinig mula sa balita ang naghatid ng huling kabanata sa buhay ng mga taong minsan ay naging sentro ng mundo ni Marian. Si Dominic Zamora at Vanessa Quirino ay kapwa na hatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa kanilang mga krimen sa pananalapi. Ang kanilang mga pangalan ay tuluyan ng naging isang babala sa mga sakim at mapagkunwari. Samantala, sa isang masukal na eskinita sa Tondo, isang matandang babae ang palaging nakikitang nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga damit ay marumi, ngunit ang kanyang tindig ay pilit pa ring nagpapanggap na isang reyna. Si Doña Carmen na minsan ay naghari sa isang palasyo ay ngayon namumuhay sa limos habang ibinubulong sa hangin ang mga kwento ng kanyang pekeng karangyaan. Ang hustisya sa kanyang sariling paraan ay nakahanap ng paraan upang ibalik ang balanse sa mundo. Nakatayo si Marian sa gilid ng pantalan. Pinagmamasdan ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw na humahalik sa asul na tubig ng dagat. Ang malakas na hangin ay malayang hinahaplos ang kanyang buhok, hindi na nakatali sa isang mahigpit na pusod. Sa likuran niya, isang bagong karatula, ang nakasabit sa gusaling dati, ay simbolo ng kanyang pagkaalipin. Ngayon, ang pangalan na nakalimbag dito ay Alon Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabusong pampinansyal at isang tulay para sa mga maliliit na magsasaka sa Visayas. Tinanong niya ang kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya. Napangiti siya ng may kapayapaan. Oo, napatawad na niya sila, hindi dahil sa karapat-dapat sila sa kanyang kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya mula sa bigat ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanya. Isang pamilyar na init ang kanyang naramdaman sa kanyang likuran.
Si Rafael ay tahimik na tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay sapat na upang magbigay ng lakas. Hindi siya nagbigay ng isang singsing na may kumikinang na diamante o isang mamahaling kwintas. Sa halip, marahan niyang ibinukas ang palad ni Marian at inilagay dito ang isang maliit at antigong susi. Ano ito? Ang mahinang tanong ni Marian habang pinagmamasdan ang malamig na metal sa kanyang palad. Ngumiti si Rafael, isang ngiting naglalaman ng lahat ng pangako ng isang mapayapang bukas. Iyan ang susi ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng dalampasigan sa Bohol. Isang lugar kung saan pwede kang magtanim ng mga bulaklak, magluto ng walang inaalala, at panoorin ang pagsikat ng araw kasama ako. Isang lugar na matatawag nating tunay na tahanan. Ang mga luha ay muling nag-unahan sa paglandas sa pisngi ni Marian. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay hindi na nagmula sa sakit, kundi sa isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman pa niyang muli. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay, ang kanilang mga daliri ay magkahawak ng mahigpit na tila ba nangangakong hindi na sila bibitaw pa. Isinandal ni Marian ang kanyang ulo sa malapad na balikat ng lalaki. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang dinadama ang bawat sandali. Ang kanilang mga anino ay pinag-isa ng papalubog na araw. Isang perpektong larawan ng dalawang pusong sinubok ng panahon, ngunit pinagbuklod ng tunay na pag-ibig. Ang laban ay tapos na. Ang lahat ng sugat ay naghilom na. At sa wakas, si Marian ay tuluyan ng nakauwi.